Di ka mapakali sa kakaisip kung paano mo sisimulan ang sarili mong rental property business? Eto kung video ko ang makakatulong sa'yo. Kasi ituturo ko dito ang step by step kung paano mo sisimulan magpatayo ng sarili mong rental property business. Kaya tapusin mo ha. Bago yan, ako nga pala si Lena Goba na may sariling rental property business na 7 years ko nang minamanage. Ito muna ang kwento. Noong 2016, nagsimula ako magpa-construct ng rental property. Apartment pa yun dati. Dumaan ako sa proseso ng building permit, may contractor din ako, at pinakamahirap talaga sa lahat yung kapital. Kasi kinakailangan ng milyon para mapatapos ang project na ito. At thanks God kasi dinaan niya ako dun sa landas na kung saan hindi ako nangailangan mangutang para makapagpatayo ng mga property. Na-handle ko ng maayos yung mga finances ko. Siyempre, hindi muna ako bumili ng kung ano-ano, katulad ng mga bags, mga damit. Hindi muna ako nagbibili ng mga ganyan. Saka, nagsipag ako ng sobra at nagtiyaga talaga ako sa trabaho ko. Para nang sa gayon makakuha ako ng mga komisyon at mga incentive para magkaroon ako ng additional income para madali kong mapatapos yung pinapagawa kong rental property. Nung napatapos ko na siya, naisipan ko naman after 6 years na time na para i-innovate ko naman tong business ko. At gawin ko ng per night yung rate. Kaya naman unti-unti ko namang in-innovate yung business ko. So katulad ng dating proseso, ganun ulit yung ginawa ko. Siyempre, tipid-tipid muna at sobrang sipag at tiyaga ang kailangan ulit para ma-innovate ito. At nung natatapos ko na nga i-innovate, ang sumunod ko namang naisip ay i-comply na to kasi kumikita naman na talaga para protection na rin sa business ko at ma-market ko to ng maayos. Kaya naisip ko, paasikaso ko na to. Hanggang sa yung Land Transient House nga ay naging isa ng kumpanya at ngayon nga ay pinangalanan ko tong Land Realty Corporation. Kaya naman i-share ko na sa iyo ngayon ang step by step na ginawa ko upang magkaroon ng sarili kong rental property business. Number 1, location. Naghanap ako syempre ng magandang lokasyon na bibilhan ko ng lupa kung saan itatayo ko yung rental property. May kamahalan nga lang ang magandang location. Pero worth it naman kasi isipin mo long-term investment to. Ang lupa hindi naman nabubulok yan. 50 years, 100 years, andyan pa rin yung lupa. Maipapamana mo pa to sa next generation mo. Ang pinili ko nga palang location ay yung malapit sa school, hospital, tourist spot, at mga government offices. Beside National Highway kasi napili ko. At ito rin ang pwede mong gawing gabay para pumili ng magandang location para sa rental property mo. Pag maganda kasi ang location mo, malaki yung edge mo sa competitors. Saka, bihira mabakante yung unit pag magandang location. Kaya, itong number 1 na unahin mong piliin at trabahuhin ang paghahanap ng magandang location para dyan sa pinapangarap mong rental property. Sunod, contractor. Pumili ka ng mapapagkatiwala na contractor na maganda yung credibility. Check mo yung mga project na ginawa na niya before. Kung maayos ba niyang nagawa ito, matibay ba at pulido ba yung pagkakagawa ng project niya, at smooth ba yung naging transaction. Yun, pinaka-importante, dapat talaga alamin mo yun. Kasi ang dami ngayon na okay sa simula, pero sa kalagitnaan, bigla na lang silang iniiwan ng kontraktor nang hindi pa tapos yung project. Siyempre, ayaw ko naman mangyari sa iyo dahil sobrang nakaka-stress yun. Sasakit talaga yung ulo mo pag bigla ka na lang iniwan ng kontraktor mo. Kaya, yan, dapat piliin mong maigi. Huwag ka nang tamarin sa paghahanap ng maayos na kontraktor. Magtanong-tanong ka dyan or mas maganda nga kung kumuha ka sa isang kumpanya na legit talaga may permit para nang sa gayon may papeles kayong pinirmahan at may habol ka dito. Meron at higit sa lahat, may peace of mind ka. Sunod, legalities. Para sa building permit, kailangan mo ito para masimulan ang pagkukonstruct ng rental property mo. Para hindi ka masita habang tinatayo ito at syempre masigurado mo na rin na matibay ang pagkakagawa kasi dumaan ito sa architect, sa plumber,
So, makasigurado ka talaga na matibay ito, maayos at pulido ang pagkakagawa. Pwedeng paasikaso mo na lang ito kasi mahaba ang proseso bago ka makakuha ng building permit. So, para hindi masayang yung oras mo, hindi ka rin masyadong mapagod, para sa akin, mas ina-advise ko na paasikaso mo na lang ito sa iba para makapag-focus ka na lang sa paggawa or pag-accumulate ng kapital mo. Kasi sobrang daming kailangan mong pirma para ma-release ang building permit. And it will take time din bago matapos to. Lalo na kung ikaw mag-aasikaso dahil hindi mo naman kabisado kung paano ang procedure nito, saan ka pupuntang offices, sinong kakausapin mo, sa papipirmahan mo. So, sobrang dami yan, tapos pabalik-balik ka pa rin dyan. So, para sa akin, better pasikaso mo na lang. Bayad ka na lang. Tipid oras, hindi ka pa napagod, at hindi higit sa lahat, hindi ka pa na-stress. Sunod, kapital. Kinakailangan mo ng sobrang laking kapital. Sa panahon ngayon, nagkakahalaga ng milyon ng isang property. Depende yan sa laki ng property, kung ilang bedroom, 2-story, bungalow lang. Syempre kung bungalow lang, medyo mura pa yan. 1 million, pwede na rin kung studio type. Kung 2-story, syempre mas mahal yun. 2.5, 3 million, 4 million, and more. Depende pa sa finishing nitong mga unit mo. Sa finishing kasi nagkakatalo at doon ang pinaka-expensive. Ito ang dapat mong paglaanan talaga ng lakas, panahon para makapag-accumulate ng malaking pera at masimulan ang rental property mo. Kasi sa totoo lang, kailangan naman talaga ng kapital sa pagpapatayo ng rental property. Hindi pwede kang magkaroon ng ganitong negosyo nang wala kang pera. Ano, mangungutang ka? Hindi ko sinasuggest ang mangutang kasi napakahirap dahil ang tagal ng ROI bago bumalik sa'yo. Kahit na gawin mo pang per night yung rate mo, it will take years bago bumalik ang ROI mo. Pag pumunta sa bangko, syempre may interest yan at may hihingin pa sa yung papel bago ka nila pautangin. At alam naman natin ang negosyo, up and down. Para sa akin, huwag ka lang mangutang kasi nga, so mas maganda, nakaka-stress na may utang. At dagdag isipin mo pa yan, imbis na makapag-focus ka na lang sa business mo, sa marketing mo, at sa pagmamanage, dadagdag pang stress sa'yo yung utang na kailangan mong bayaran monthly. Kaya sa dami nagtatanong sa akin kung paano sila makakakuha ng puhunan, pwede ba silang mangutang sa bangko, ganyan-ganyan. Basta ang sabi ko, hindi ko sinasuggest ang pangungutang para simulan ang isang rental property business. Pag nakaluwag-luwag na kayo, saka kayo magpagawa ng rental property business. Kasi ang negosyong to, isipin nyo na lang, it's a long-term business. It's a wealth preservation. Hindi mo kailangan madaliin ang pagpapatayo nito kung wala ka pa talagang pera. Trabahuhin mo muna na lumaki ang income mo hanggang sa kaya mo na makapag-create ng millions para makapagpagawa ng isang rental property business. Sunod, compliance. Kung talaga namang kumikita yung negosyo mo, it's time na para ipakomply mo na yan. Para nang sa gayon, mapagsigawan mo na sa buong mundo yung negosyo mo. May kalayahan ka na na i-market ito. At may peace of mind ka na rin na hindi basta-basta maipapasara ang negosyo mo. At walang basta-basta pwedeng manita sa'yo. Kumbaga, napakalaki na ng edge mo sa competitors. Kasi nga, may permit ka na. At napakalaking peace of mind ang mararamdaman mo dito. Naniniwala ako na dapat alam mo ang step by step sa pagpapatayo ng sarili mong rental property business para na sa gayon makatipid ka sa oras mo, sa pagod, at sa pera na rin. Ang pinakakalaban ko lang sa pagpapagawa ng rental property ay yung munti ka na akong sumuko kasi sa sobrang hirap magtrabaho sa ibang bansa dahil sobrang nakakapagod, iba yung culture. Laking pasasalamat ko sa Diyos kasi binigyan niya ako ng lakas ng loob at talagang maayos na pangangatawan para nang sa gayon ay mag-continue ako makapag-accumulate ng malaking kapital para mapatapos ko yung pinapagawa kong mga rental property. Mainam nga rin pala kung may grupo ka na kinabibilangan na specifically para sa rental property business. Para
mag-guide ka sa pagmamanage mo ng mga properties mo. May binuo nga pala akong grupo, ang All About Rental Property Business. Nandyan, pwede kang mag-ask ng question. At dyan din, nagsishare din ako ng mga tips. Ano ang pagmamanage nito, mga rental property, at ano ba ang latest na diskarte para kumita ng malaki sa rental property. Diyan ko rin sinishare. At free mo rin pala akong i-message dito sa messenger ko kung may iba ka pang question. Hindi madaling simulan ang negosyong ito, pero naniniwala talaga ako na dahil sa pagsisipag mo, pagpupursige mo, at determinasyon mo, sigurado naman ako na makakaya mong kapagpagawa ng mga rental property. Siya nga pala, may business ako, yung Len Transient House na kwento ko sa'yo kanina. Located dito sa Lucena City. Baka bigla kang maggawi. Again, ako nga pala si Len Hagoba. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na kapag determinado ka, sigurado akong malayo ang mararating mo. Bye!